Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo. Umpisahan na po natin mga kababayan dahil nga po talagang panahon po ngayon ng impeachment dahil nailihis na po nila ang issue yata. Pero hindi naman po natin makakalimutan yan, yung issue po nila sa pera natin. Bycam at yung gago, hindi pala gago, GAA mga tambay. Nasa Supreme Court na po ang usapin yan. Pati po yung issue ng pera sa PhilHealth, nasa Supreme Court na po yan mga kababayan. Hintayin na lang po natin ang desisyon ng Korte Suprema. Ito po, naglabas po ang balita mga tambay na nadagdagan pa raw po. Nadagdagan ang bumoto po para po ma-impeach ang Vice President. Kasi nga po, may umuugong po, di ba? May umuugong na napakalaking pera daw po ang usapin po dyan. Pag pumirma ka, ay meron ka raw pong matatanggap lalo sa iyong opisina na hindi bababa ng 100 milyon. At syempre, may pinaputok din po dyan si Mayor Magalong 777. Diba? How many million? 7 million. Tatlong 7 million, 21 million mga tambay. At syempre, komentuhan din po natin yung mga kilalang congressman na hindi naman daw po bumoto. At hindi sila bumoto. Kasi kaya sila hindi bumoto ay may dahilan po sila kaya hindi bumoto. Painggan po muna natin itong nadagdagan daw po na bumoto para pabor ma-impeach ang Vice President. Nadagdagan pa ang bilang ng mga kongresista na lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Kamara si Pamela Vasquez. Pam, sinong nadagdag? Kinumpirma yan ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong at Representative Ross Gutierrez na kabilang sa mga miyembro ng House Prosecution Team. Paliwanag nila may mga kapwa-kongresistas silang humabol para maging complainant sa naturang reklamo. Sa pinakahuling bilang ay nasa 239 na ang kabuuang pirma, ngunit hindi nila idinetalye kung sino ang mga humabol. Nakadepende naman na nila sa rules ng Senado kung maisasama pa ang naipasa o sa naipasang signatories kahapon ang mga ito. Matatandaan 250 ng original na pumirma o nag-endorso na nagpasa kinakailangang 1/3 ng mga boto. Kaservisyo mo sa Kamara, Pamela Ba? Mga tambay, 239 na po mga tambay. Yan po yung sinasabi po ni Congressman Cardema na 100 million pabapataas ang isang pirma. Napakaraming pera po niyan mga tambay. Sa bagay, yung sinasabi naman Senadora Amy, yung kanyang marites, 1 trillion ang budget Barya lang po yan. Kung 100 million po, 150 million ang isang pirma, sobra-sobra po ang 1 trillion, mga tambay. Ganun po katindi. Katindi, no? Ito naman daw po yung mga hindi pumirma, mga tambay. Pakinggan naman po natin yung mga hindi pumirma. Sabi po ng balita. Yung mga kilala. Itong mambabatas ang hindi po pumirma sa impeachment complaint lamang kay Vice President Sara Duterte. Kabilang po dyan, sina dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, House Deputy Speaker Camille Villar at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Hindi lang po pito marami sila. Marami. It's about 100 Yes. congressmen po na hindi pumirma. No? Kasama rin po dyan sina Cavite 2nd District Congresswoman Lani Mercado at mga anak niyang sina Cavite 1st District Congressman Jolo Revilla at yung isa po pong anak ni Congresswoman Lani Mercado. Hindi rin po lumagda si Sibac Party List Representative Eddie Villanueva at bilang paliwanag po ni Congressman Tulfo na nangunguna sa mga senatorial surveys, hindi daw siya pumirma para maiwasan magkaroon ng Sorry. Ituloy po natin. Napatay lang po. Ayan. Ituloy po natin. Itong mambabatas ang hindi po pumirma sa paliwanag po ni Congressman Tulfo na nangunguna sa mga senatorial surveys, hindi daw siya pumirma para maiwasan magkaroon ng bahid ng paglilitis kung sakali po na siya ay manalo bilang senador at umupo bilang isa sa senator judges. Talagang nag-aambisyon na po si Sylvester maging senador, mga tambay. Ibang klase, no? Nag-aambisyon na po si Sylvester kung siya po ay mananalo na, mga tambay. Dahil nangunguna raw po sa survey nila, mga kababayan. Gusto po ba natin maging senador ang isa pong Sylvester na gumagamit po at may fraud? Gumagamit po ng ibang issue para maging American citizen?
Pinanganak po sa Hawaii, hindi po sa Tacloban, hindi po sa Leyte. Ganun po, makatindi. Sanay na sanay po tayong gaguhin. Ginagawa po tayong bobo at mga tanga nitong mga politiko na ito. Pati po ng survey company, ginagawa po tayo tangat bobo. Mga tamay. Nangunguna raw po sa survey. Kaya po ang dahilan po ni Congressman Erwin Tulfo, kaya hindi po siya pumirma. Kung hindi po pala siya ay magiging senador ayon sa kanya, pipirma po pala siya. Kasi pumirma po dyan yung mga ibang Tulfo di ba? Yung anak ni Rapi Tulfo, pumirma po yan pati po yung asawa, marami po mga pumirma. 239. Ngayon po, yung mga hindi raw po pumirma, marami din po kasi ang hindi pumirma, 100 plus po yan. Siyempre, kauna-unahan po hindi pipirma dyan. Si Pulong, ang kapatid, galit na galit nga po galit na galit po dyan ang Pulong Duterte kasi hindi po nagkaroon ng fair justice po ang Vice President. In-impeach po kasi nila ang Vice President, sa totoo lang, na hindi po ito nagdaan, na wala man lang po itong nangyari po o nagdaan sa House Committee injustice nila. Wala pong injustice ang Vice President ni hindi man lang po alam ng Vice President kung bakit siya in-impeach sa Kamara. Dahil hindi naman po siya pinatawag para po sumagot siya dito po sa ginawa lang impeachment sa Kamara. Impeach na po siya sa Kamara tapos na po ron Iintay na lang po yung impeachment po sa Senado. Kung hindi po nag-break ang Senado, mangyayari po yun. Baka po ma-impeach nila. Baka po ma-impeach nila ang Vice President. Bakit ka mo? May perang umuugong How many billions po? How many millions? Sa Kongreso, magkano yung sinasabi po ni Congressman Cardema ayon sa kanya? 100. Hindi bababa sa 100 milyon, 250 million pirma. Paano pa sa Senado? Sa Senado, kayang magbayad nila di umano ng bilyon. Gaano na lang sila magbayad ng 1 bilyon sa isang senador? Di umano. Ang budget po nila, ayon po sa marites ni Senadora Amy Marcos, 1 trillion. 24 na senador lang sila. Di ba? 24 billion lang yon. Kung 1 billion ang isang pirma ng senador. Di ba? Tapos na ang boxing. Kaya nga lang po, nag-recess. Kaya hindi po natin kailangan makabalik ang pambato po ng administrasyong Marcos sa Senado. Mga tambay. Lalong-lalo na po, yung mga nasa distrito po ninyong congressman, 300 plus po yan. Puputok po sa inyo yung mga congressman na yan. Magiging issue po yan, lalo sa kampanyahan. Yung mga makakalaban niya ng mga congressman sa inyong distrito, papuputukin po yan na pumirma po sila sa impeachment ng Vice President. Sa mga distrito natin, malalaman po lahat natin yan. Sa distrito natin yung mga congressman na yan. Lahat po, pati po ang party list, mga kababayan. Ito po, ang mga hindi raw po pumirma, kauna-unahan si Representative Gloria Arroyo, ang dating Pangulo. At siyempre po, ang anak po ng bilyonaryo na si Manny Villar, si Camille Villar, ay tumatakbo rin po senador ito sa ilalim po ng Bagong Pilipinas, mga tambay. Siyempre po, si Sylvester Erwin Tulfo po, hindi po pumirma dahil sinabi naman yung dahilan. At siyempre po, ang asawa po ng artista na tumatakbo po senador, si Representative Lani Mercado, at ang kanyang anak na si Jolo Revilla, representative, at isa pang Brian Revilla, mga tambay. Ito po yata, puro lahi ng Revilla to. At siyempre po, ang isa pong pastor ng JIL po yata ito, ang tatay po yata ito ng Senador Villanueva, si Eddie Villanueva po, ay hindi po sila pumirma. At marami pa pong iba. Pero inilagay lang po na sa balita, siyempre, yung mga kilala. Yung kilala, mga kababayan. Pero nakita naman po natin, mga kababayan. Nakita po natin ang talagang silaw sa pera. Kung totoo po lahat ang pumuputok na issue na hindi bababa sa 100 pataas 100 million sa mga congressman pataas. Kung yan po ay totoo, napakarami po palang congressman na mukhang pera. Lumabas po ngayon ang kulay ng mga congressman. 239 ng mga congressman. Kasama po ang mga party list dyan, mga tambay. Kung totoo ang pumuputok na issue, talagang mga mukhang pera pala. Mga mukhang pera di umano. Itong mga congressman ito. Para lang po impeach ang Vice President na wala man lang pong rules na naganap ni hindi man lang nakatuntong sa kanilang House Committee
injustice, mga tambay. Kaya ang nangyari sa kanila, hawsyaw. Naging hawsyaw po sila. Ang masakit lang po, hindi po nakakuha ng fair justices. Walang fair justice ang Vice President sa institusyon nila, mga kababayan. Pero pagdating po sa media, nakita po natin ang media, hindi man lang po binabalita na naging parehas ba ang hatol nila sa Vice President, mga kababayan. Napakabilis ha. Last session na lang nila. Sarado na, magsasara at magre-recess na ang 19 Congress dahil maghahalala na. Papasok na ang 20 Congress, mga tambay. Kaya itong 19 Congress, wag na po natin pabalikin yan, mga kababayan. Wag na po. Lalo po ang mga senador. Ang mga senador po na pambato po ng Bagong Pilipinas, siyempre po, ayan po, ang team po ni sinasabi pong weak leader ni dating Pangulong Duterte at ang sinasabi po ni Kati Binag na bangag na presidente, ang team daw po ng bangag at weak leader ay pinangungunahan po ni Lacson, Abalos, Binay, Villar, Cayetano, Marcos, Lapid, Tulfo, ito po si Tulfo, si Sylvester po ito, Tolentino, Pacquiao, Soto, Revilla. Yan po, mga tambay. Wag po natin yan itangkilikin hanggat maaari. Kung kaya po natin, katulad po ng ginawa po natin sa mga Dilawan, Pink, Liberal, zero, mga kababayan. Zero. Inidoro. Ito po ang kailangan po para po mabago at magkaroon ng fair justices o fair justice sa Senado at Kamara. Yan po ang kailangan natin papasukin, mga kababayan. Mga kababayan. Ito po, sa pangunguna po ni Senator Bongo, Senator De La Rosa, at Congressman Marcoleta, at syempre po ni Attorney Bondoc, Jimmy, at ni si Lambino, Raul, Hinlo, JB, Salvador Philip, at syempre po si Pastor Kibuloy, mga tambay, kasama po sa 8. 8 po ito, ang official candidate po ng PDP laban, mga kababayan. Kaya maging matalino na po tayo, mga kababayan. Hindi po natin kailangan ang silaw sa kayamanan. Hindi po paglilingkod ang kanila po yatang gustong mangyari sa ating bansa. Pera-pera na lang po labanan. Pera-pera. Hindi man lang nakakuha ng fair justice sa kanila ang Vice President dahil nga po sa 100 to 150 million daw po na umuugong na chismis sa kanila, pumirma na dahil napakalaking pera niyan. Magagamit nila yan Saan nila magagamit yan? Sa halalan. Pwede nilang gamitin yan. Halalan Kailangan po ng malaking budget para manalo. Di ba? Lalo na kung ang iyong mga distrito, ang mga Pilipino doon sa distrito mo ay silaw sa pera. Nababayaran ng kanilang dignidad. Di ba? 2.5 lang ang kanilang pagkatao 2.5 lang o piso lang ang kanilang pagkatao. Di ba? Kailangan nila ng pera. Kaya po pipirma po yan. Kung totoo po yan, pipirma nga sila. Di ba? Dahil mga babalik po yan sa kanilang distrito. At babalik po yan para makakuha na naman ng pirma sa susunod na hindi bababa sa 100 to 150 million, mga kabayan. Unbelievable. Ganyan po ang naranasan natin sa politika po. Pagpasok ng bagong Pilipinas. Ganyan po sila magpatakbo ng gobyerno. Pera-pera na lang po. Walang kamatayang pera-pera taon-taon. 6 na taon po tayong dadalhin sa ganitong proyekto. Pera. Demolition job. Yan po ang nakita po natin, tinarabaho sa atin ng 3 taon. Pagpasok ng 2022, nang sila na'y maupo, maaga na nilang tinarabaho ang Vice President. Tinamna na nila. Confidential fund galing mismo sa opisina ng Presidente. Binigay nila sa napakaiksing panahon. Tinamnan nila ng issue. Tinamnan nila. Kaya lang, hindi naman nila mapatunayan kasi mismo ang COA, hindi naman naglabas ang COA ng report na nagnanakaw at ninakaw ng Vice President ang confidential fund. Di ba? Sino po ba galit sa confidential fund? Mga kaliwang grupo, Makabayan Black, CPP and PNDF, mga terorista, galit sa confidential fund yan. Lalo-lalo na yung sa eskwelahan. Yung mga kumukuha po ng ating mga anak. Pilit nilang bine-brainwash ang utak ng ating mga anak para makasama po nila sa karsada. Pagka minalas-malas, nasa bundok na. Yan po ang pinigilan at ginamit ng confidential fund ng Vice President.
at para po matunton at malaman niya lahat kung sino ang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Makakaliwang grupo. Kaya nga po, ayaw na ayaw po yan eh. Ayaw na ayaw ng Makabayang Black. Kaya nga pilit nilang ini-impeach yan. Kaya nga nagamit po sila, di ba? Nagamit sila ng administrasyon dito sa demolition job. Ito sila. Di po ba? Tuwan-tuwa. Di ba? Tingnan po natin, ulitin po natin. Tuwan-tuwa po ang isang convicted ng child abuse sa Kamara nung i-impeach po nila ron ang Vice President na hindi po nakakuha ng fair justice. Tingnan po natin ang convicted na si Franz Castro. Tingnan po natin itsura. Tingnan po natin. Nakita niyo po itsura? Tuwan-tuwa, oh. Pumapalakpak pa, mga kabayan, oh. Oh. Nakita niyo, pumapalakpak pa, tuwan-tuwa, oh. Yan. Convicted ng child abuse, Makabayang Black. Kaya hindi po nila magugustuhan ng mga Duterte. Pababagsakin nila yan. Kasi sa bagong Pilipinas, malayang-malaya siya eh. Hindi nga siya nakakulong. Nakita mo, tumatakbo pong senador yan. Nakita niyo mga kabayan? Sa bagong Pilipinas, malayang-malaya siya. Meron na po siyang kasong convicted na po siya. Convicted na po siya. Conviction na po siya. Pero nakalalaya. Pero yung mga hinihiring pa ang kaso, nakakulong. Kinulong na. Hindi pa nahatulan, nakakulong na. Samantalang siya, nahatulan na. Malaya, congressman pa. Nakapagpa-impeach pa ng Vice President. Mga tamay. Ganun po katindi sa bagong Pilipinas. Marami naman po pinalaya yan eh. Di ba? Marami naman po naprotektan. Mga drug lord, mga sangkot po sa droga. Nakalaya, tumatakbo pa nga. Meron pa nga isang taga Iloilo. Yung isa, taga Leyte yata, tumatakbong mayor. Yung isa naman, convicted pa. May kaso rin po ng mga droga. Nagluluto, ay lutuan ng droga sa Muntinlupa. Naging senador. At napakahilig daw po sa saging na saba. Ayun, kumakandidato rin po party list. Mga kababayan. Nakalaya rin po. Ibang klase. Muli po, si Katambay Manong. Maging matalino po tayo mga kababayan. Alam po natin ang ginawa nila. Huwag po tayong magbulag-bulagan at huwag po tayong magpakatanga at magpakabobo dahil sa pera. Kung meron po mga congressman, mayor o gobernador na sinisilaw kayo sa pera, pera po natin yan. Kunin po ninyo. Kunin nyo. Huwag nyo po sila iboto. Magbumoto po tayo ng tama, mga kabayan. Kailangan po natin yan. Yung pera, isang dali lang po yan. Pero yung nanakawin nila sa atin, napakarami pong panahon, taon po tayong nanakawan. Yung perang ibibigay sa atin sa halalan, isang beses lang yan, galing pa sa atin. Isip-isip po, maging matalino po tayo. Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Ingatan nawa po mga kabayan, maging matalino po tayo sa pagboto. Paalam. Bye-bye.